Ilang sandali pa ay nakihalubilo na si Luna sa mga tao sa asyenda at talagang nag-enjoy siya sa ginagawa. Nang sumapit ang tanghalian ay tumanggi siyang umuwi. Pero napalunok siya nang makita kung saan sila kakain. Sa isang malaking dahon ng saging nakalagay ang mga pagkain. Hindi niya alam kung papaano magkamay. Ang saya-saya ng mga tao roon. Parang magkakilala lahat. Parang magkapamilya lahat. Maingay na magulo na masayang masaya. Subuan na kita. Wika ni Marcos na may nakahandang pagkain sa kamay. Wala ka pang nakakain. Ngumanga siya, ngunit natigilan siya nang nabigla siya sa ginawa. Nakita rin niyang natigilan ng binata at napatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganoon nala ang pagkabog ng puso niya. Hindi nakaligtas sa mata niya ang mapanuksong tingin ng mga taga roon. Kaya umiwas na siya sa sunod ditong pagbigay ng pagkain sana sa kanya. Turuan mo na lang ako, aniya. Tinuruan siya nito pero pinaghimay siya nito ng isda. Madali lang naman pala. Kailangan niyang pagdikitin ng daliri para magdikit ang kanin. Lalagyan ng ulam at didiretso sa bibig. Sarap! Aniyang nasiyahan. Nakarinig siya ulit ng palakpakan. Kumaway ulit siya sabay tawa. Mahal na yata nila akong lahat? Bulong ni Luna. Narinig niyang tumawa ang katabi. Unang beses niyang narinig ang tawa nito at hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang naramdaman niyang kasiyahan. Uy, si Kuya, tumatawa. Biro ni Coco, ang batang kanang kamay ni Marcos. Kanina pa ito buntot ng buntot sa binata simula nang dumating sila. Si Ate Lula lang pala ang kailangan. Shh! Saway ni Marcos sa kamuling pumormal. So, hindi pala talaga ito tumatawa. Kaya pala matanda na kung makaasta. Halata niyang sinusunod ng mga tauhan ng mga sinasabi nito sa kabila ng edad nito. Ilang saglit pa ay nagpatuloy na ulit sa pag-aani. Hindi niya halos maramdaman ng pagod hanggang sa sumapit na ang hapon. Natapos nila ang lahat ng aanihin ng araw na yon at kaagad na kinarga ang mga pakwan papuntang bayan. Senyorita, baka gusto niyong maghapunan sa bahay. Yaya sa kanya ni Nanay Maria. Sige po. Aniyang hindi man lang nag-isip. Nang tignan niya si Marcos ay nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Halos sabay silang nag-iwas ng tingin at nag-init bigla ang pisngi niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Saka lang niya napag-alaman na ganoon pala talaga kapag tag-ani. Lahat ay dumadayo kina Nanay Maria para kumain. Sa labas ng bahay ay may mahabang mesa, sa lilim ng malaking puno ng mangga. May gumagawa ng apoy at may nagigitara, nagkakantahan, nagsasayawan at nagiinuman. Natutuwa kami at napagpaunlakan mo ang aming imbitasyon, senyorita. Kamukhang kamukha mo talaga ang iyong ina. Talaga po? Aniyang may bumikig sa lalamunan. Mas maayos ka nga lang. Dito kasi lumaki ang iyong ina, kaya alam niya lahat ng pasikot-sikot. Abay halos lahat yata kami pinagkatuwaan ng iyong mama noon. Medyo pasaway lang siya nung kabataan niya. Abay hindi iilang beses na nakukurot ni Doña Amanda. Ani Mang Pio na natatawa habang nagbabalik tanaw. Luna heard a lot of stories about her mom's childhood. Ayaw niyang matapos ang gabing iyon. Napag-alaman din niyang hindi lang basta katiwala ang mga magulang ni Marcos. Kababata ang mga iyon ng mommy niya. Nakaramdam siya ng guilt sa masamang ugaling pinakita niya sa binata. Sabi ng mga taga-rooy inaanak ng mommy niya si Marcos nung dalaga pa ito. At kung hindi lang nawala ang mommy niya, ay tiyak na aampunin ito ng kanyang ina. 5 taon pa lang pala ito nang nawala ang mga magulang dahil sa aksidente. Too bad, her mom died the same year after giving birth to him. Hinanap ng mata niya ang binata at ganoon na lang ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang makitang nakikipaglaro ito ng pikos sa mga batang naroroon. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa saya ng mukha nito. Parang bata. Aniyang hindi sinasadyang na isatinig ang iniisip. Tumawa si Aling Myra, kapatid ni Nanay Maria. Naku, senyorita, ganyan ho talaga si Marcos. Malapit siya talaga sa mga bata. Palibhasa ay lumaki siyang mag-isa kasama ni Doña Amanda, kaya enjoy sa kalaro. Wala ho ba siyang mga kaibigan? Si Donna at si Lucas ang kasabayan niyang lumaki. Nakipagsapalaran ng dalawa sa Maynila. Talagang mahal na mahal ni Marcos ang asyendang to, kaya hindi niya maiwan. Abay kung iniwan niya kami noon, baka mag-asawa na sila ni Donna. Nag-aalala siya na baka mawala ng kabuhayan ng mga taga rito, kaya hindi siya umalis. Alam mo bang engineer na yan at may trabaho nang naghihintay sa Maynila, pero inayawan niya.
May kung anong humaplos sa puso ni Luna. Hindi niya mapigilang humanga sa sakripisyong ginawa ni Marcus. Over the years, she didn't bother to come here just because there's no one here. She didn't even bother thinking of taking care of what her lola and mom left behind. Napatingin siyang muli sa binata. Inilibot nito ang tingin, tila may hinahanap. Pakiramdam niya ay tumigil ang mundo nang mag-abot ang tingin nila. Sinanyasyan siya nito na lumapit. Umiling siya, pero nilapitan siya nito. Sali ka na, yaya nito. I'm not a kid anymore. Tanggi niya, pero hinina pa rin siya ng binata. Hindi na siya makatanggi kaya't sumali siya. Ganoon na lang ang saya ng dalaga habang nakikipaglaro. Parang bumalik siya sa pagkabata. Nagtatalon siya sa tuwa nang manalo siya. Ilang beses pa silang naglaro hanggang sa matigil sila dahil pinapatulog na mga bata. Marcus, halika't magkantahan na tayo. Anang kumpol ng mga kalalakihan. Kantahin mo yung kinanta mo ng fiesta. Senyorita, baka gusto niyo hong makipagsayaw. Anyaya sa kanya ni Mang Ruel. Tiningnan niya si Marcus at tumango ito. Nakisayaw siya sa mga taga roon. Masayang pakinggan ng tugtugin at kantahan kahit gitara lang ang gamit ng mga ito at kalampag ng kawayan. Natigil siya sa pagsasayaw nang pumailan lang ang malamig na boses sa gitna ng maingay na tugtugan. Mas ganado siya sa pag-indak at ganoon din ang mga kababaihan na nakikanta rin. Nakatingin si Marcos sa kanya habang kumakanta at kagaya ng dati, nag-uumalpas na naman ang kabog ng puso niya. Nakiinom siya ng alak para mawala ang kaba niya, saka patuloy na sumayaw. For the first time, she enjoyed having fun and she didn't even spend a cent. Ito na ba ang tinatawag nilang, the best things in life are free? Ayaw na sana niyang umuwi pero hinila na siya ni Marcos at halos paliparin ng kabayo pa uwi. Bakit ka uminom? Singhal nito sa kanya nang makarating sila sa mansyon. Napasandal siya rito nang biglang umikot ang paningin niya. I'm okay. Ani ang nabubulol. Tila hindi niya makontrol ang pagsasalita. I'm happy. Ani ang biglang nanubig ang mga mata. Napakapit siya sa binata dahil muntik na siyang matumba nang tinangka niyang humakbang. Maagap naman siyang inilalaya nito. Pinalibot nito ang braso sa bewang niya habang nakaakbay siya rito. He smelled really nice. Ano na lang sasabihin ng daddy mo na pinabayaan kita? She isn't thinking straight because she finds it funny that Marcos is so mad right now. Namumula na ang mukha nito sa galit. I'm just having fun. Ani ang hindi napigilan ng pagtawa sa pagsinok niya. She could see her mom laughing and dancing with her all through the night. Come on, dance! Ani ang pasuray na kumapit sa bisig nito habang pinipilit sumayaw pero umiikot na ang paningin niya. Pwede kang magsaya ng hindi umiinom. Hindi maganda sa babae ang umiinom. Pangaral pa ng binata. Kung nandito lang si Lola Amanday, tiyak na makukurot ka ng matindi. Tumawa siya bigla dahil nasabi ni Nanay Maria ang minsang pagpuslit ng mommy niya sa sayawan kasama ang mga magulang ni Marcos at hindi inaasahang nalasing. Kurot ang inabot nito kay lola niya. Buhay na buhay ang imaheng iyon sa isipan ni Luna. Gusto niyang matawa pero hindi niya maiwasan ang pamamasa ng mata. I'm really happy and I just felt so close to my mom for the first time. Saka tumawa, pagkuway biglang napaiyak. Oh God, I'm breaking down. Aniya sa sarili. Hindi niya mapigil ang luha at mas lalong hindi niya mapigil ang sunod-sunod na pag-iyak. Nawala bigla ang galit sa mukha ng binata at lumambot ang ekspresyon na napatitig sa kanya. Shh! Anito habang hinahaplos ang buhok niya at kinabig siya palapit dito. Hindi niya alam kung bakit imbes na tumahan, ay mas lalo pang dumaloy ang luha niya. Umiyak siya nung umiyak sa balikat ni Marcos. Luna, tahan na. Anito habang hinahaplos ang buhok niya. His gesture warmed her heart and Marcos held her for a long time and she didn't know where that wish came from. But she wished he'd hold her like this forever. Pinahid niya ang luha. Nakakahiya siya. Paano niya nagawang umiyak sa harap ni Marcos na hindi niya gaanong kilala? Gusto niyang matawa. Lasing na talaga siya. Hindi na niya alam ang iniisip niya. Naramdaman niyang umangat ang paa niya sa lupa. Sakalang niya napagtantong binuhat pala siya nito, papunta sa silid niya, nang maingat siya nitong inilapag sa higaan niya. Thank you for this.
I've never felt this happy. Aniya saka kumala sa pagkakayakap dito. Tinignan siya nito na tila ba nakakaunawa. She hated when he looks at her like that because it make her lose herself in those dark eyes. He isn't totally bad. Hindi niya napigilan ng kamay na haplusin ang mukha ng binata. Oh my God, I'm so drunk. Aniyang humahagikik. Thank you. Ulit niya. Hindi ito kumibo. Nanatiling nakatitig sa kanya. Ayaw mo pala ng English. Aniyang ngumiti. Salamat, Marcus. Ang saya ko. She knew it is unnecessary, but she felt like she wanted to do something more. Bahagya siyang bumangon para idampi ang labi sa pisngi nito, subalit nakaharap ito sa kanya. And she's too tired to reach for his cheek, or maybe she really wanted to kiss him on the lips. Kaya sa mismong labi nito lumapat ang labi niya. Tila siya mabibingi sa lakas ng tibok ng puso niya sa ginawa. Ilang beses itong napakurap, tila hindi makapaniwala. Luna! Tanging sambit ni Marcus nang umatras siya at bumagsak ulit sa kama. Pumikit siya, her cheeks flushed. Nagkunwari siyang natutulog pero gising na gising ang diwa niya. Natanggal bigla ang pagkalasing niya. What was she thinking? She just had her first kiss. Naramdaman niya ang paghawi nito sa buhok niya. He stayed a few minutes more. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa noo niya. She didn't care to breathe. Alam niyang namumula siya ng husto dahil nagiinit ang magkabilang pisngi niya. Napadilat si Luna ng tuluyan nitong lumabas ng silid. Natutop niya ang puso niya sa sobrang lakas ng kabog. God, what is happening with her? Tila wala sa sariling pumasok si Marcos sa kanyang silid. Hindi yun ang unang beses na nahalikan siya. Subalit iyon ang unang beses na may kakaiba siyang naramdaman. Tila paru-parong dumapo ang labi ng dalaga sa labi niya. Saglit lang iyon, pero tila niyanig ang buong mundo niya. Napabuga ang binata ng hininga nang tuluyang makahiga. Hindi maalis sa isipan niya ang nangyari kanina. Lasing si Luna. Paalala niya sa sarili. At ano ba ang laban niya sa mayayamang maliligaw nito? Kumunot ang noo niya sa naisip. Paano't iniisip niyang ligawan si Luna? Di yata't nagkakagusto na siya sa maarte at mapanlait na po ni Doña Amanda? Kinabukasan tanghali na nagising si Luna. Masakit na masakit ang ulo niya. May nakahanda ng pagkain pagbaba niya ng kusina. Nakita niya si Coco na naglalaro. Binilin daw ni Marcos na magpahinga siya. Nakapagtataka, wala ba siyang lilinisin ngayon? Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi at sa kabila ng pananakit ng ulo. Something happened last night that made her so happy. It must be something wonderful because she could feel it tugging in her heart but she can't remember it. Naalala niyang napakasaya ng ginawa nilang pag-aani ng pakwan kahapon at mas sumaya pa siya nang sumapit ang gabi at marinig ang lahat ng kwento ng tao tungkol sa mommy at lola niya. Nanakit din ang katawan niya pero mas minabuti niyang maglinis ng bahay para matuwa si Marcos pagdating nito. Umangat ang kilay niya sa iniisip. Hello? Bakit naman niya hahangaring matuwa sa kanyang mayabang na yun? Bigla siyang natigilan nang may nag-flashback sa utak niya. Natutop niya ang labi. Hinalikan nga ba niya si Marcos kagabi? Sakalang luminaw ang lahat. Kahit ngayon, ramdam pa rin niya ang malambot na labi nito na lumapat sa labi niya nang hinalikan niya ito. Oh my! Tila atakihin siya sa puso. How could she? Why did she? Oh my God! How could she kiss someone she barely knew? Ano na lang ang iisipin ni Marcos sa kanya? Napakunot ang noo ng dalaga. Since when did she care about what he thinks? Napasabunot siya ng buhok. She is in deep trouble. Walang tigil ang paglalakad niya sa bawat sulok ng bahay. Minsan napapakagat siya ng kuko. Minsan, napapasapo ng mukha sabay iling-iling. Minsan ay napapabuga ng hininga at napapasabunot sa sariling buhok. Habang lumilipas ang oras ay tumitindi ang kaba ni Luna. Hindi niya maintindihan ang sarili. Tinangka niyang magpahinga pero hindi niya magawa. Dapat may gawin siya. Napatingin siya sa kabuuan ng mansyon. Umangat ang kilay niya. Tinawag niya si Coco. Nagtaka si Marcos na makasalubong si Coco. Pawisan at may bimpong nakalagay sa likod. Napangiti ito nang makita siya. Ang ate Luna mo, bakit pawis na pawis ka? Napakamot ito ng ulo. Pinauwi niya po ako pagkatapos ng project namin. Binigyan pa po niya ako ng chocolate. Masayang ipinakita nito ang isang sneakers. Napangiti si Marcos.
Project? Surprise daw po. Kumunot ang noo niya. Kumain ka na ba? Tanong niya. Tumango si Coco. Hinatid niya ang bata sa bahay nito. Ang totoo'y hindi niya alam kung paanong pakikiharapan ng dalaga. Hindi siya pinatulog ng halik nito. Hindi rin niya maiwasang isipin kung gaano ito kaganda ng gabing iyon habang naglalaro ng pikwat habang sumasayaw. Hindi niya alam kung paano niya maaalis sa isip, kung gaano katamis ang labi nito, at kung paano niya pipigilan ng sariling hagkan itong uli. Napabuga siya ng hangin. Lasing si Luna. Aksidente ang nangyari. Baka nga wala itong maalala sa nangyari kagabi. Ipinasya niyang daanan ng kwadra at tignan ng kalagayan ng mga kabayo, lalo na si Bembe. Nagtagal siya roon. Nang tansya na itulog niya ang dilaga, ay saka niya ipinasyang umuwi. Pagbukas ng pinto'y ilang beses siyang napakurap. Nag-iba ang ayos ng salas. Mas naging maluwag iyon. Ang pianong nakatago sa sulok ay nakabukas at tila nag-aanyayang patugtugin. Sa gitna ng magarbong sofa, ay naroon ang lamisitang yari sa mahogany na alam niya'y dati nakatago sa sulok ng kusina. Ang kulay kremang kurtina ay lalong nakapagpatingkad sa buong kaayusan ng salas. Nakalatag din ang carpet na paborito ng Donya. Namangha siya sa ayos na yon. Apo nga ni Donya Amanda si Luna dahil pareho sila ng gustong ayos ng mansyon. Hindi niya maiwasang mapangiti. Kaya pala pawisan si Coco. Bigla'y gusto niyang pumanhik sa itaas para purihin ang ginawa ng dalaga. Pero pinigilan niya ang sarili. Dumiretso siya sa kusina dahil kumalamang sikmura niya. Hindi naman mapakali si Luna habang panay ang sulyap sa orasan. Nauna na siyang kumain. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag ng panghihinayang. Pero siguro'y mas makabubuti na rin na hindi sila magkita muna. God, papaano niya haharapin ang binata na hinalikan niya kagabi? Napapitlag siya nang biglang tumunog ang pinto. Nasa kusina siya dahil nakaramdam siya ng uhaw. Huli na para tumakbo pabalik ng silid. Bigla ang pagkabog ng puso niya. Malakas. Palakas ng palakas habang papalapit ang binata. Keep calm. Aniya sa sarili. Nasaan ang katarayan mo? She just needs to pretend nothing happened. She didn't remember anything. She'll be okay. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Pero tila gusto niyang maglaho na lang bigla kaysa makita ito. Good evening. Pilit na kasyual na bati niya nang pumasok ang binata sa kusina. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi siya nag-stammer. Tila nagulat ito nang makita siya. Hindi alam kung hahakbang o aatras. Pagkuway pumurmal ang muka. Bakit gising ka pa? Sita nito. Hindi ako makatulog. Patlang nakatahimikan ang namagitan sa kanila. Kumain ka na? Ani ang pilit huwag ma-conscious sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Naalala kaya nito ang nangyari kagabi? Kung siyang ang lasing ay alalang-alala niya, ito pa kaya? Nag-fry ako ng fish, medyo sunog ulit siya. Hindi ko kasi makontrol ang apoy, saka tumatalsik ang mantika, pero may vegetable salad naman. Naiiling na lumapit ito sa kanya, saka napabuntong hininga. Wala ka bang naaalala kagabi? Tumahip ng malakas ang puso niya. Marami yata akong nainom. Huling naalala ko, sumasayaw ako tapos nasa kama na ako pagkagising. Did I do something last night? Umiling ito. Talaga bang wala kang maalala maliban doon? Umiling siya. May dapat ba akong maalala? Tila nakahinga ito ng maluwag. Wala, mas mabuti ngang makalimutan mo na lang. Ikwento mo na lang. Biglang sabi niya. Ikwento kung paano niya ito hinalikan? Gusto niyang batukan bigla ang sarili. Biglang nag-init ang sulok ng pisngi niya. He chuckled. Okay, pero pakainin mo muna ako. Certainly. Tugon niya at sabay silang naghanda ng mesa. Gumanda bigla ang bahay. Anito. Hindi ka marunong maglinis pero marunong ka naman palang mag-ayos. Ngumiti si Luna. Nagustuhan mo? Tumango ito. Parang bumalik sa dati ang ayos ng mansyon. Yun bang gugustuhin mong umuwi para makapag-relax? Pakiramdam niya ay lumutang siya sa papuring iyon ni Marcos. Bukas tuturuan kitang magluto. May teknik kasi sa pagkontrol ng apoy at sa pagluluto na rin. Bumait ka bigla ah. Ani ang tinaasan nito ng kilay. Gusto ko nang kumain ng normal na pagkain. Sagot nito. Saka kailangan mong matuto. Kawawa ang magiging asawa mo pag nagkataon. Inirapan niya ito. I can buy food naman and I know a lot of good restaurants. Paano kung sa bukid ka mag-asawa? Walang restaurants. Ba't naman ako mag-aasawa ng taga-bukid?
Mataray niyang sagot. Saglit na hindi ito kumibo sa kanang kibit-balikat. Sa bagay, I didn't mean that. Gusto niyang bawiin ang sinabi niya, pero natatakot siyang maging masyadong obvious. Kwentuhan mo na ako. Aniya nang biglang tumahimik ito bigla. Wala naman talagang nangyari kagabi. Nalasing ka lang. Sa susunod huwag ka nang iinom ng lambanog. Hindi ko naman alam na matapang pala yun. Konti lang naman ang ininom ko eh. Depensa niya sa sarili. Nagkalat ba ako? Hindi naman. Sagot nito na hindi tumitingin sa kanya. Tila nasamid siya sa naalala ang paghaplos niya sa mukha nito at pagdampi ng labi niya sa labi nito. Kwentuhan mo na lang ako tungkol kay Lola. Pag-iiba niya ng paksa. All I know is my mom eloped with Dad when Lola tried to arrange a marriage for her. And I never get to know Lola because they were never in good terms with Dad. Si Lola Amanda, mabait na masungit. Nag-aalala pero laging nakabulyaw. Walang araw na hindi ka naiisip nun. Palagi niyang hawak-hawak ang larawan mo na padala ng daddy mo. Mahal na mahal ka nun. Talaga? Ani ang hindi mapigilan ng panghihinayang sa tinig. May kung anong humaplos sa puso niya. Masyado nga lang mataas ang pride, kaya kahit nangungulila sa'yo, hindi niya magawang kausapin ng daddy mo. Pero kahit na masungit sa palaging nangungurot, mapagmahal na yun. Namana mo yata sa kanyang kasungitan. Natatawa na wika ni Marcos. Ito na ba ang magandang simula ng samahan ni Marcos at Luna? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.